Magandang araw mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang kasaysayan, mga batayan at pamamaraan ng pag-aaral. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ipapaliwanag ang pag-aaral ng kasaysayan at mga batayan nito. Natatalakay ang mga pamaraan at pananaw ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay ang pag-aaral ng mga nakaraang kaganapan, tao, at mga lipunan. Ito ay nagsisilbing salamin ng nakaraan na nagbibigay diin sa mga mahahalagang pangyayari, ideya, at pagbabagong naganap sa mga nakaraang panahon. Sa pamamagitan ng kasaysayan, nauunawaan natin ang mga dahilan at epekto ng mga pangyayari na humubog sa kasalukuyang kalagayan ng isang bansa o lipunan. Kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan. Bilang isang Pilipino, mahalagang mapag-aralan ang kasaysayan dahil dito natin natutuklasan ang mga pinagmulan ng ating kultura, mga tradisyon at mga mahahalagang pangyayaring humubog sa ating bansa. Ito ang nagbibigay daan upang mapahalagahan natin ang ating pagka-Pilipino, mapalakas ang diwa ng nasyonalismo, at mapalalim ang pag-unawa sa ating mga responsibilidad bilang mga mamamayan. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan. A. Pag-unawa sa nakaraan. Ang pag-aaralan ng kasaysayan ay nagbibigay daan upang maunawaan natin ang ating kultura, tradisyon, at mga institusyon. B. Pagkilala sa mga aral. Maraming aral ang matututuhan mula sa mga nakaraan ng mga nakaraang tao at lipunan na makatutulong sa ating mga desisyon sa kasalukuyan. C. Pagbuo sa identidad. Ang kasaysayan ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa ating lahi at pambansang pagkakakilanlan na mahalaga sa pagbuo ng pagkakaisa at pagmamalaki sa ating bayan. D. Paghuhubog ng mga mamamayan. Ang kaalaman sa kasaysayan ay nagtuturo sa atin ng mga responsibilidad bilang mga mamamayan, tulad ng pagiging mapanuri at aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan. Mga batayan ng kasaysayan. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay nakabatay sa iba't ibang mga sanggunian na sinasaliksik, inaaral at sinusuri upang mabuo ang kwento ng mga kaganapan sa nakaraan. Narito ang iba't ibang mga batayan ng kasaysayan. A. Primaryang sanggunian. Ito ay mga orihinal na dokumento o ebidensya mula sa nakaraan, tulad ng mga liham, tala-arawan, larawan, at mga opisyal na dokumento. Ang mga ito ay nagbibigay ng direktang impormasyon tungkol sa mga kaganapan. B. Sekundaryang sanggunian. Ang mga ito ay mga pag-aaral o pagsusuri batay sa mga primaryang sanggunian. Ang halimbawa ng mga sekundaryang sanggunian ay mga aklat-artikulo, at mga ulat na isinulat ng mga historyador at mananaliksik. Ang mga ito ay nagbibigay ng konteksto at interpretasyon sa mga kaganapan. C. Oral na tradisyon. Ang mga kwento, alamat, at salaysay na naipapasa sa iba't ibang henerasyon ay nagsisilbing batayan ng kasaysayan, lalo na sa mga kultura na walang nakasulat na record. D. Arkeolohiya. Ang pag-aaral ng mga labi at artifacts mula sa nakaraan ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa buhay at kultura ng mga sinaunang tao. Ang mga ito ay maaaring magsalaysay ng mga impormasyon na hindi na itala sa mga dokumento. E. Geography at kapaligiran. Ang kalikasan at kapaligiran ng isang lugar ay may malaking epekto sa pag-unlad ng mga lipunan. Ang pag-aaral ng heograpiya ay mahalaga upang maunawaan ang mga pangyayaring kasaysayan. Mga pamaraan ng kasaysayan.
May mga hakbang o prosesong isinasagawa ang mga mananalaysay o historian at mananaliksik upang mapag-aralan at maunawaan ang mga pangyayari sa nakaraan. Narito ang ilan sa kanilang mga pamamaraan. A. Pagsasaliksik research. Upang makakuha ng mga detalye at katotohanan tungkol sa isang tiyak na kaganapan, mahalaga ang pagsasaliksik o pangangalapang impormasyon. Mula sa iba't ibang mapagkukunang sanggunian gaya ng aklat, artikulo, mga dokumento at panayam o interview. Halimbawa, kung nais na mapag-aralan ang buhay ni Jose Rizal, maaaring magsaliksik at magbasa ng mga aklat at artikulong nakasulat patungkol sa kanya. B. Pagsusuri, analysis. Matapos makalap ang mga impormasyon o datos, sinusuri ng mga mananalaysay o historian ang mga ito upang higit na maunawaan ang mga pangyayari o kaganapan. Halimbawa, maaaring suriin kung paanong nakatulong ang mga reforma ni Rizal sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Pilipinas. C. Pagkukwento, narrative. Ang pagkukwento ay isang paraan ng pagsasalaysay ng mga kaganapan sa kasaysayan. Dito, ang mga kwento ng mga tao, puok, at pangyayari ay isinasalaysay upang maipakita ang kanilang karanasan at kahalagahan. Ang mga kwento ay maaaring maipahayag sa pamamagitan ng mga aklat, dokumentaryo, o pelikula. D. Pagsusuri ng mga artepakto o artifacts. Sinusuri rin ng mga malalaysay o historian ang mga artifacts o mga bagay na ginawa o ginamit ng mga tao sa nakaraan tulad ng mga kasangkapan, sining, at iba pa upang maunawaan ang kultura at pamumuhay ng mga tao sa isang puok at panahon. Halimbawa, ang pagsusuri sa isang sinaunang palayok ay maaaring makapagbigay ng impormasyon patungkol sa pamamaraan ng mga tao gaya ng paraan ng pamumuhay at kalakalan. E. Paghahambing, comparison. Upang mapalalim ang pag-unawa sa kasaysayan, ipinaghahambing ng mga mananalaysay o historians ang iba't ibang mga kaganapan at ideya upang matukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito kasabay ng pagsusuri kung paano ito nagbago o nag-evolve sa paglipas ng panahon. Halimbawa, maaaring suriin ang mga naganap na revolusyon sa iba't ibang bansa upang malaman ang pagkakatulad ng kanilang mga layunin at pamamaraan. Mga pananaw sa kasaysayan. Ang mga tao ay maaaring may iba't ibang pananaw at interpretasyon kaugnay sa mga nangyari sa ating kasaysayan. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa kung paano natin nauunawaan ang kasaysayan. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. A. Pananaw ng mga taong kasangkot. Ang mga taong nagkaroon ng tuwiran o direktang karanasan sa mga pangyayari o kaganapan sa kasaysayan ay may pananaw kaugnay nito. Halimbawa, maaaring may magkaibang pananaw ang mga Pilipino tungkol sa digmaang Pilipino-Amerikano kung ihahambing sa mga Amerikanong naging bahagi nito. B. Pananaw ng mga mananalaysay o historian. Ang mga mananalaysay o historian ay nakabubuo rin ng sariling pananaw kaugnay ng kasaysayan batay sa kanilang sariling interpretasyon sa mga datos. Ang bawat isa ay maaaring may sariling panig o bias, ideolohiya, at sanggunian. Halimbawa, ang isang mananalaysay o historian ay maaaring nakatuon sa politikal na aspekto ng kasaysayan habang ang isa naman ay sa panlipunang aspekto nito. C. Pananaw batay sa kultura. Ang kulturang kinalakan ng isang tao ay nakaaapekto sa kanyang pananaw sa kasaysayan. Halimbawa, ang mga kasaysayan ng mga katutubong tao ay maaaring hindi sapat na naipapahayag sa mga aklat-aralin dahil sa kawalan ng boses ng mga katutubo. D. Pananaw batay sa panahon.
Ang pananaw sa kasaysayan ay maaaring maapektuhan ng panahon kung kailan ito sinusuri. Halimbawa, ang mga kaganapan sa nakalipas ay maaaring masuri sa ibang anggulo batay sa kasalukuyang mga isyu at pangyayari. Ang pag-unawa sa iba't ibang pananaw sa kasaysayan at mga pamamaraan sa pangangalap ng datos at impormasyon kaugnay sa mga kaganapan sa nakalipas at mahalaga upang masuri nating mabuti kung paano ito nakakaapekto sa kasalukuyan. Ang mga impormasyon at datos na nakakalap ay bumubuo sa kwentong nagpapahayag sa karanasan ng mga tao. Ang mga pananaw naman ay nakapagbibigay ng iba't ibang perspektibong makatutulong sa mas malalim na pag-unawa. Sa ganitong mga paraan, natututo tayong pahalagahan ang kasaysayan at ang mga aral na dala nito. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.